Number 2, sexual violence o karahasan na may kasamang rape, sexual harassment o iba pang sexual na pang-aabuso. Number 3, psychological violence o karahasan na nakakaapekto sa isipan ng biktima katulad ng pananakot o pagbabanta. At number 4, economic abuse o pang-aabusong pang-ekonomiko. Halimbawa dito ay yung hindi pagsusustento. Ayon sa nasabing batas, hindi lamang pisikal na pananakit ang may tuturing na karahasan o vowsy. Kasama na din dito ang pananakot, pagbabanta, at pagkontrol sa pinansyal na aspeto ng isang babae at ng kanyang mga anak. Kaya naman, lagi nating panatiling maayos ang pakikitungo sa ating asawa, asitahan, at pati na rin sa ating mga anak. Kung may katanungan pa kayong legal, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Huwag niyo rin kami kalimutang i-like, follow, and share.